So eto mga sangkay, matinding balita ito. Itong mga artista daw po, nagulat mga sangkay sa ginawa ngayon ng ating Pangulong Marcos. Hey guys, what's up guys? Kamusta po kayong lahat? Sa mga solid sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube at sa Facebook. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, may good news po ko sa inyo. Tayo po ay 1.38 million subscribers na. Road to 2 million subscribers. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, i-check nyo po sa ibaba ng video na to. Makikita nyo po dyan mga sangkay yung subscribe button. Pindutin nyo po yung subscribe, tapos pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. Okay? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto. Matindi itong balitang to. Yung mga artista, mga sangkay. Alam po natin, mga artista, mga halos kritiko po ito ng mga Marcos, karamihan, di ba? Ayan po, sila Vice Ganda. Naalala ko dati mga sangkay, parinig ng parinig po yan. O kung sino-sino pa. Pero, mga sangkay, sa pagkakataong ito, ibang istorya po ang nangyari. Ayon po dito, sa konsyerto sa palasyo, muling binibigyang liwanag ang sining at kulturang Pilipino. Isang gabi ng pasasalamat, pagkilala at suporta para sa pelikulang Pilipino at sa mga Pilipinong nagbibigay dangal sa ating bayan. Ang naaalala ko dito mga sangkay, si Madam Imelda Marcos. Nung siya pa po ang First Lady noon at Governor ng Metro Manila, kung hindi ako nagkakamali. Kasi may gobernador pa noon dito, di ba? Isa sa mga programa niya mga sangkay ay ang pagpapaangat ng sining mga sangkay. Lalong-lalo na po yung mga artista po natin na mga magagaling. Kaya nga po mga sangkay, naipagawa po yung tawag doon, Manila Film Center. Hindi po ako nagkakamali, mga sangkay. Alam nyo, para po sa inyong kaalaman, bago pa po makilala itong South Korean artists, di ba? Itong mga taga-Korea, mga K-pop, or mga K-drama, at iba pa mga sangkay, itong mga artista galing ng South Korea. Alam nyo ba na sa Pilipinas, muntikan tayong mauna dyan mga sangkay na makilala sa buong mundo. Talagang pinagtuunan po yan ng pansin noon nila Madam Imelda Marcos. Kaya nga mga sangkay, pag pumunta kang Pasay, marami kang makikita po doon. May PICC, diba? At iba't iba pang mga establishment or mga infrastruktura na pinagawa po during the time of Ferdinand D. Marcos. At isa po doon yung Manila Film Center. Kasi ang gusto po nila, Madam Imelda Marcos noon, mapagtuunan po ng pansin ang mga artista natin at makilala sa buong mundo. At alam nyo, kaya pong pantayan noon, mga sangkay, yung Hollywood ng mga Pilipino. Kung nagtuloy-tuloy po yun, mga sangkay, ay nako po. Kilalang kilala po sana ang Pilipinas pagdating po sa mga pelikula at iba pa pong mga ginagawa nito mga artista. So ngayon, eto po ang ginagawa nila PBBM. Kung mapapansin nyo, may mga concert po na ginagawa sa Malacanang, and for the first time, nangyari po na nakikita na po natin ang palasyo ng Malacanang. Dati kasi hindi po natin nakikita yan. Tago mga sangkay. Pero ngayon, binuksan po nila Pangulong Marcos. May mga konsyerto po dyan mga sangkay na ginagawa, ino-offer sa mga police, mga nurses, teachers, at marami pa pong iba. Hindi po ito mga konsyerto na wala-wala lang mga sangkay. Pagkilala po ito sa galing ng mga Pilipino. At ang ganda nga po, nakikita po natin, nagkakaroon po ng buhay ang palasyo ng Malacanang. Ngayon ito mga artista, mga sangkay, nagsalita. Ito, magbasa-basa po tayo ng mga komento po dito. Konsyerto sa palasyo, isang espesyal na gabi ng pagtatanghal sa Malacanang na naglalayong itaguyod ang mga Pilipinong mga aawit, mananayaw at iba pang haligi ng sining.
proyekto ng Office of the President at Radio Television Malacanang bilang suporta sa pagpapahalaga sa sining at pagkakakilanlan ng kulturang Pilipino. Layuning kilalanin ang kontribusyon ng iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng mga sundalo, guro, atleta, healthcare workers at iba pa. Ayan, malinaw ha, ito mga konsyerto na ginagawa, hindi po ito yung parang party-party lang. Ito po ay ginagawa para makilala po ang Pilipinas pagdating po sa sining. Si PBBM lamang po ang gumagawa nito mga sangkay. Ngayon, ito na. Tingnan po natin, basahin po natin yung mga komento ng mga artista. Ito si Lorna Tolentino. I'm sure kilalang-kilala po natin yan. Sabi po niya, nagpapasalamat ako at nabigyang pansin ulit ng government ang film and television industry. Grabe. O ito, mga sanggay. Kasi noong kay First Lady Imelda Marcos, talagang ipinagpuproduce pa sila para sa industriya natin. Kita nyo na, mga sangkay. Ganyan po, katindi noong panahon ni Ferdinand D. Marcos. Sabi pa po ni Lorna, kapag titingnan natin sa ibang bansa, talagang nakatutok ang gobyerno sa movie and television industry. Yan ang ginagawa ngayon ng gobyerno ng South Korea. Kaya nga po, di ba, elib na elib po tayo sa mga Korean movies or drama. What we don't know, guys, ang government mismo ng South Korea tumutulong sa industriyang ito. Kaya sikat na sikat po sila ngayon sa buong mundo. Nabanggit pa po dito si Madam Imelda Marcos, di ba? Ito talagang credit po ito ni Madam Imelda Marcos ngayon, mga sangkay, na tinutuloy lang mang po ni PBBM. O, ito pa, mga sangkay. Ito ay bilang suporta sa darating na Metro Manila Film Festival 2024 or MMFF. Layuning itaas ang antas ng pagpapahalaga sa sining ng pelikula bilang salamin ng kulturang Pilipino. Kasabay ng pagtatanghal ng musika at sining, nagiging tulay ito para kilalanin ang mga talento sa industriya ng pelikula at pagbibigay inspirasyon sa mga manunood. Hindi lamang ito para sa kasiyahan, ito ay isang hakbang tungo sa mas makulay at makabansang sining. O, kita nyo na mga sangkay, mismo ang government po natin yung nagpo-promote. Si PBBM lamang po ang nagpahalaga mga sangkay sa mga artista ngayon. No, ito pa. Ito si Vice Ganda. Ito yung komento ni Vice Ganda. Na-appreciate namin ito. Malaking tulong ito. Lalo pat talagang naghihingalo ang pelikulang Pilipino. Anumang tulong ay maa-appreciate namin. You see, guys? Makaleni po yan, mga sangkay. Makaleni, pero tingnan nyo naman, na-appreciate ang ginagawa ng pamahalaan po natin ngayon. Ito ay magandang bagay, mga sangkay, no? Ito, lagi kong kinikwento yan sa mga kakilala ko. Sabi ko, kasi since di naman po natin naabutan ang time po ni First Lady Imelda Marcos, hindi din po natin naabutan si Ferdinand D. Marcos, tayong mga millennial. Pero kinikwento ko, mga sangkay, na during the time of Imelda Marcos, nagpagawa po ng mga pasilidad para po tugunan ang pangangailangan ng mga artistang ito. Kaya nga po andyan sa Pasay, magkakalapit lamang po yan, mga sangkay, mga pinagawang mga malalaking building dyan para sa mga artista natin. Hanggang ngayon, nagagamit pa rin po, mga sangkay. Doon na-discarrel ang plano na sana maging kagaya po tayo sa Hollywood. Pero, makikita po natin ang ebidensya. Andyan yung PICC, Manila Film Center, at marami pa pong iba. No? So, si Vice Ganda, na-appreciate po nila. Pero syempre, yung mga anti-Marcos, hindi po nila ma-appreciate yan. Kasi para sa kanila, pagwawalas lamang po yan ng pera. Hindi nila maiintindihan yan, mga sangkay. Pero para po sa mga artista po natin, mga sangkay, grabe. Sabi nga po ni Vice Ganda, lalo pa talagang naghihingalo ang pelikulang Pilipino. Exactly. Naghihingalo po talaga. Alam niyo, hilig nga ngayon, mga sangkay, ng marami, di ba? K-drama, K-movies, or Korean movies, Western movies. Paano naman sa Pilipino, mga sangkay, di ba?
Well, ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito sa ginagawa ng pamahalaan natin ngayon na pagtulong sa mga artista? I-comment nyo lamang po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube mga sangkay. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.